Magandang araw sa iyo. Ako si Dr. S.P. Cabral, dating Secretary of Health. Alam kong malaki ang haharapin mong responsibilidad bilang leader ng iyong bayan, lalo na pagdating sa usapang kalusugan. Ilan na bang administrasyon ang nangako ng mas maayos na pangangalaga ng kalusugan ng lahat? Di na mabilang pero walang pagbabago. Ngayon, ikaw naman ang kailangang magtrabaho at tumupad sa pangako. Kung ikaw ay governor, mayor, provincial o municipal health officer o barangay captain, isa kang health manager. At bilang health manager, kasama ka sa mga inaasahang tutulong na mapanindigan ng Pilipinas ang pangako natin sa United Nations. Abutin ang Millennium Development Goals for Health pagdating ng 2015. Handa ka bang gamutin ang mga sakit ng ating pampublikong kalusugan? Bago ka sumuko, pag-aralan mo muna ang sagot sa problema ng Zwillig Family Foundation, ang Health Change Model. 45 sa pinakamahihirap na munisipyo sa bansa ang binigyan ng training sa pamamagitan ng Community Health Partnership Program ng Zwillig Family Foundation para ma-develop ang kanilang local health system. Sa loob lamang ng 2 taon, bumaba ang bilang ng mga ina na namamatay sa panganganak. Bumaba din ang bilang ng mga sanggol na namamatay pagkapanganak. Tingnan mo ito. Target ng Health Change Model ang mga leader ng mga munisipyo sa pinakamahihirap na probinsya sa bansa. Nasa sentro ng modelong ito ang paniniwalang kayo ang susi sa maayos na kalusugan ng inyong pinamumunuan. Ito ay manggagaling sa mga epektibong programa na sisimulan ninyo, mga na-train na health managers. Ang resulta, mas maayos na health outcomes sa inyong bayan, pinagtibay na health-seeking behavior ng mamamayan at sustainable na mga programang pangkalusugan. Kung naremedyohan ng mga mahihirap na partner municipalities ng Zwillig Family Foundation ang mataas na MMR at IMR, kaya mo rin. Kailangan mo lang bumuo ng Municipal Basic Health System Roadmap sa umpisa. Ito ay base sa 6 na sukatan o building blocks ng isang matagumpay na serbisyong pangkalusugan na sinusunod ng World Health Organization. Sa susunod na mga video, iisa-isahin natin ang 6 na building blocks: leadership and governance, health service delivery, health financing, health workforce, health information systems, at access to essential medicines. Pagkatapos mong mapanood ang mga programang ito, siguradong magiging handa ka na para simulan ang iyong mga programang pangkalusugan. Leadership and governance ang una at pinaka-importante sa 6 na building block. Kung hindi magaling ang leader, hindi maayos ang kanyang pamamalakad at wala siyang puso sa kanyang pagsisilbi, ay baliwala ang 5 pang building block para sa maayos na local health system. Para magkaroon ng matibay na liderato at pamumuno, ay kailangan mong bumuo ng mga komite na siyang tutulong sa iyong pamamalakad at susuporta sa iyong mga plano. Para sa kalusugan ng isang munisipyo, unang-una na dito ang Local Health Board o LHB na nasasaad mismo sa Local Government Code. Si Mayor ang chairman ng Local Health Board na kadalasan ay binubuo ng 4 na iba pang miyembro. Local Health Board ang nagdedesisyon kung ano ang mga programa at proyektong patatakbuhin at magkano ang pondong ilalaan dito. Dahil malawak ang sakop ng usaping pangkalusugan, mas malawak na konsultasyon ang kailangang gawin ng Local Health Board. Maaaring palawigin ang Local Health Board sa pagdaragdag ng iba pang mga miyembro katulad ng ABC President, Barangay Health Workers President, mga tribal leaders, religious leaders, at iba pang mga pinuno ng mga sangay ng gobyerno sa munisipyo gaya ng DepEd, MPDC, MBO, MSWDO at DILG. Kung ang munisipyo ay may local health board, nararapat lamang na ang bawat barangay ay may kanya-kanyang health board din. Ang barangay captain ang chairman ng barangay health board. Ang iba pang miyembro nito ay ang midwife ng barangay, ang barangay kagawad on health,
isang barangay health worker at barangay nutrition scholar. Malaking tulong din na isama ang principal o teacher in charge ng eskwelahan sa barangay at ang parent leader na namamahala sa CCT program ng Department of Social Welfare and Development. Wala sa local government code ang pagbuo ng barangay health board, pero makakatulong ito para makita at maramdaman ng bawat barangay na sila ay tunay na bahagi ng mga plano ni Mayor. Co-ownership at co-creation, ika nga sa bridging leadership. Kahit anong ganda ng programa ng munisipyo, hindi ito tatakbo ng maayos kung hindi susuportahan ng bawat barangay. Mas madaling umandar ang mga plano kung alam at kasangga si Kapitan. Responsibilidad ng Municipal Health Board at Barangay Health Boards ang pagbuo ng isang health plan. Sa health plan makikita kung gaano at paano pinahahalagahan ng mga leader ang kalusugan ng kanilang nasasakupan. Kung aktibo at masigasig ang health board, mas mapag-uusapan ang mga hamon, solusyon at paraan ng pagtugon sa problemang pangkalusugan bago pa ito magsimula o lumala. Sa pagbuo ng plano, maaaring gumawa ang local health board ng resolusyon at i-endorso ito sa sangguniang bayan para maging ordinansa. Magiging mas madali maipatupad ang plano kung may sinasandalan na ordinansa. Kung may health plan ang munisipyo, kailangang mayroon din ang bawat barangay para malinaw ang action plan ng buong komunidad, lalo na't kung magkakaroon ng isang krisis pangkalusugan. Planong mabubuo ng bawat barangay health board ay kailangang maiangat at maipaalam sa Municipal Local Health Board para sa maayos na koordinasyon at suporta. Sino pa ba ang mas makakaalam ng mga pangangailangang pangkalusugan ng komunidad kundi ang mga local leaders na nakaupo sa health board ng munisipyo at bawat barangay? Kung hindi ninyo sisimulan ang pagpaplano, lagi na lang kayong mangangapa sa tuwing may problema at walang mangyayaring pagbabago sa kalusugan ng inyong bayan. Ako po si Doc Sherwin. Kung may nais pa kayong malaman tungkol sa ating napag-usapan, mag-email lamang sa communications@zuwiligfoundation.org o bumisita sa aming website o tumawag sa 821-3329 at hanapin lamang ang aming Director for Training na si Mr. Bong Villamor.